Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post. Ang balita ngayon, nakaka-alarma. Ramon Ang, planong gawing presidente? Meron pong ito, pumalag si Congressman Pulong Duterte sa umano'y planong military back reset na maglalagay kay Ramon Ang bilang caretaker president. Tinawag niya itong unconstitutional at oligarch takeover. Ito, basahin natin yung full statement ni Congressman Pulong Duterte. On reports of oligarchs orchestrating a military back reset and installing a business tycoon as caretaker president. The recent politiko pala, hindi bilyonaryo. Isa rin itong magaling na news outfit, politiko, may mga sources sila sa loob, ano? The recent Politico report claiming that Ramon Ang is being eyed as a caretaker president in a supposed military back reset is nothing short of alarming and outright unconstitutional. If true, kung totoo, kasi report man lang ito, this signals a dangerous point in our history where the Philippines looks less like a republic and more like a banana republic run by the highest bidder. There are already 3 acting presidents of the Philippines. Paano 3 acting presidents? And now oligarchs are allegedly lining up to install one of their own. This is not governance, this is not democracy, this is corporate capture of the state. And it doesn't stop there. I have received information that another business tycoon personally pressured Bersamin to resign, and that he is allegedly funding the group of Browner. Di ba yung interview ni dating AS Bersamin, hindi taga Malacanang, hindi nanggaling sa Malacanang, ang tawag sa kanya na you have to go. So, sino yung tumawag? Anong pakialam niya? Dahil wala naman siya sa gobyerno. So, connecting the dots, ito yung sinasabi ni Congressman Pulong na business tycoon yung nag-pressure kay Bersamin to resign. If these reports are accurate, then we are witnessing a full-blown attempt by powerful businessmen to influence, manipulate, and possibly direct the highest levels of government. The oligarchs are back, and they're not even trying to hide it. This country is not a playground for billionaires. It's not a business that can be reset when they are no longer happy with the government run. The power to choose leaders belongs to the Filipino people, not to tycoons making backdoor deals or financing political maneuvers. This so-called reset, if true, is nothing but a hostile takeover of our democracy, and we will not be silent. The Philippines is not for sale. The presidency is not a corporate seat. And the Filipino people are not employees waiting for instructions from an oligarch boardroom. If there are hidden agendas, bring them out, and if there are secret deals, ilantad ninyo. But don't you forget, we are not afraid. We will not give up. And we will not allow our country to be a toy. Laro-laruan ba?
The Filipino people deserve a government, not an oligarch syndicate. To the members of the AFP and PNP, always remember that promises of momentary, pansandalian, momentary wealth will be nothing if our children and their children will ultimately suffer from selfish acts of the few. Remember your mandate, protect the Constitution, and fight for your country. Okay, so nakakalarma ito, no? May nabasa akong post kanina, si Ramon Ang mismo ang nag-post na may nagsi-circulate sa social media na ako daw nakikialam sa gobyerno. Sabi niya, hindi totoo yun. Wala akong hangarin kundi tumulong i-rebuild ang ating bansa. Ganun lang ano. So, pinasinungalingan ito ni Mr. Ramon Ang. Hindi daw totoo. So, taong bayan na ang bahalang humusga kung ano sa tingin nyo. Basta ako, nabantayan ko itong politiko, marami na silang mga scoop nung una na insider report. Nilabas nila, then lumabas totoo. So, I don't know sa aking opinion kung mangyayari ito, if true, it will not be good for our country. Sinasabi ng AFP, General Browner, na hindi daw sila makikialam sa politika. Mas maganda na lang yung ganun. Pabayaan. Sabi nga ni Professor Clarita Carlos, ibinoto daw natin si presidente ng 6 years. Tulungan na lang daw natin ang presidente, tapusin niya ang termino niya. So ako, okay na lang ako noon. Nakanda akong magtiis for another 3 years hanggang 2028. Kaya lang kung totoo ito, na ang military mag-intervene, paalisin ang Pangulo, kaya lang ibaliwala ang Constitution, yung successor, Vice President, at i-install ang isang negosyante as Presidente, lalo tayong magkahirap-hirap. Lalong wala nang gustong magnegosyo sa atin, nakawawa ang Pilipinas. Totoo ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong ito sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si nanay ang natagaan og yero nga makabalay na karon. Sumuna ni ang balay ni nanay. Karon mosulod ko sa balay ni nanay. So muna ni ang balay ni nanay sa natagaan namo og yero. Sumuna ni ang iyang gipuy-an. Makita gid nato ang kahimtang ni nanay nga kuan na gid kaayo ang iyang yero. Lisod na gyud. Kay tanan na gyud kanang buslot. Mga dako na gid kaayo buslot ang balay ni nanay. Luoy gid kaayo si nanay ining iyang balay. Tung makita nga grabe gyud. Kining diri dapit si Lupin. Pila na ni katuig imong balay nanay? 3. Pila na nanay? 23 na katuig. 23 na katuig. So natagaan na ka nanay og gero, so makatop na ka. Dagan salamat. Ano gid ang itsura sa balay ni nanay. So magpuli na si nanay og atop. Itabangan ra si nanay sa iyang anak.
Ug karon human na gyud sa pag-atop ang balay ni nanay, maayo na nga so nakaatop na gyud siya. Salamat sa nagtabang kanak. Salamat sa Ginoo og nagtabang sa sin nga nakaatop na ako nga balo ako. Oo.